May masamang balita ngayon sa buong mundo, mga sangkay. Nagbalik gera na naman po ang Amerika at Iran. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at syempre sa mga nanonood po sa Facebook. Okay, mahalagang impormasyon mga sangkay ang lumabas ngayon. Nagbalik digmaan na naman po ang Amerika at Iran ngayon. Matapos po mga sangkay ang deal nila madiskaril. Kasi dapat meron na pong peace talks mga sangkay na ginagawa. Kaya nga lang, dahil sa patigasan mga sangkay at paataasan ng pride, lalong-lalo na po yung Iran, talagang hindi na rin po natuloy ang peace deal nila. Ngayon mga sangkay, matutupad na ba ang propesiya na nakasulat sa Bible mga sangkay tungkol po sa magiging character, magiging ganap ng Iran sa Bible prophecy na nakasulat sa Bible na makikipagdigma sila laban sa Israel? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, pag-usapan po natin to mga sangkay, kasi ito yung balita. Ayan, US forces launch strikes on Iran after 3 commercial vessels were attacked in the Strait of Hormuz. So, ayon nga po kay Donald Trump, mga sangkay, wala na daw pong saysay ang kanilang usapan. Mahirap daw pong kausap itong Iran. Ako mga sangkay, in my own opinion and understanding sa Bible prophecy tungkol po sa Iran, magiging ganap ng Iran sa huling mga araw, tingin ko mga sangkay, ang magpapatigil lang pansamantala sa digmaan na ito ay isang antikristo. Si Antichrist lamang po ang pipigil dito sa Iran. Pero, ang future po talaga ng Iran, mga sangkay, sila ang isa sa makikipagdigma laban sa Israel. Kasama po yung ibang mga bansa na kakampi nila. Isa sa nabanggit po doon na tinukoy po ng mga Bible scholars ay ang Russia. At marami pang mga bansa na magiging kasapi nila. At ito po itatawaging Gog and Magog battle hanggang sa Battle of Armageddon. Ngayon mga sangkay, ayon sa report, US-Iran War, US targets 2 bridges. So may mga pinabagsak na po silang mga tulay, mga sangkay. The US military Iran have struck Iranian targets near the Strait of Hormuz for second straight day. Iran reported explosions in multiple locations along the southern coast. Grabe, no? Reports say that US military launched cruise missiles at 2 railway bridges in northeastern Iran. Iranian state media reported warplanes over Kish Island and explosions in port cities of Bandar Abbas, Konarak, and Chabar. Well, a fireman was reportedly killed after attack. Okay, so ayan, mga sangkay, balik digmaan na naman. Ano na naman ang posibleng mangyari? Of course, tataas po yung presyo ng oil. Panigurado yan mga sangkay. Ihanda nyo na po ang inyong mga bulsa dahil sisipa po yan sa mataas na presyo na naman. Ngayon mga sangkay, nasa 60 plus, di ba? Yung presyo ng oil to 70 pesos. Pero dahil po sa digmaan na to, malamang sa malamang, tataas na naman po. Sisipa po ito ng mas mataas. The US military has struck Iranian targets near the Strait of Hormuz for second straight day. Grabe. Iran reported explosions in multiple locations along the southern coast. Reports said that US military launched cruise missiles at 2 railway bridges in northeastern Iran. Iranian state media reported that warplanes over Kish Island and explosions in port cities of Bandar Abbas, Konarak, and Chabar. A fireman was reported killed after the attack on... Okay, so ito yung sitwasyon ngayon mga sangkay sa Iran. No, at ito ang presidente ng US na si Donald Trump. Ships again, the response will get much worse. Ayan, no? Grabe. Thousands na mga seafarers nananatiling stranded mga sangkay doon po sa Strait of Hormuz. Tapos ngayon, balik digmaan na naman.
We just Grabe. hit them very hard. And I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. So ayan mga sangkay, ito po ang nangyari. Yan po yung mga pag-atake ng Amerika. The US official said Wednesday's strikes Grabe. are wider in scope than Tuesday's strikes. And CENTCOM said that its forces struck more than 80 targets in Iran on Tuesday. Grabe, sobrang daming targets pala na pinaulanan na ng Amerika. Alam nyo mga sangkay, maraming plano yung US na hindi natuloy. Na dapat tapos na po yun ngayon mga sangkay. Kasi nagkaroon po ng peace deal eh. Kaya nga lang, wala, mukhang babalik din po sila sa kung ano man ang pinaplano ng US mga sangkay na digmain talaga ng gusto ang Iran. But for me, tingin ko hindi po ito matatapos ng ganun-ganun lang. Kasi may purpose ang Iran sa Bible prophecy. No? At ito yung mga impormasyon, mga sangkay, pati sa local media natin na ibalita na. Grabe, oh. Nagpalitan ng muli ng malalaking airstrike ang Amerika at Iran kasunod ng pag-atake ng Iran sa ilang commercial vessels sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng United States Central Command o CENTCOM ang pangyayari na nagsabing malinaw na nilabag ng Iran ang umiiral na ceasefire. Ang nasabing mga barko ay kinabibilangan ng Qatari-owned LPG tanker na Al Rikaya Saudi Ayan, yung mga inatake po, mga sangkay ng mga barko ng Iran. owned oil tanker na Wedian at ang UAE-owned LPG tanker na Al Maria. Ang mga ito ay may lulang crudo at natural gas palabas ng Strait of Hormuz. Doon na puno mga sangkay ang Amerika. Kasi, di ba, pinag-uusapan po nila yung peace talks. So, mayroon pong peace talks na ginagawa, peace deal. Kaya nga lang, may mga inatake po yung Iran mga sangkay. Ito po yung mga kargamento, mga barko na may kargamento na oil. Mula sa Persian Gulf patungong Gulf of Oman. Kinondina ng Qatari government ang nasabing pag-atake. Kapwa nila Muslim po yan, mga sangkay. Giit ni Qatar Prime Minister at Minister of Foreign Affairs Majed Al-Ansari, dapat itigil ng Islamic Republic ng Iran ang lahat ng operasyon nito na naglalagay sa peligro sa seguridad, buhay at supply ng enerhiya ng mga bansang umaasa sa strait. Nangako itong pananagutin ng Iran sa lahat ng tinamong pinsala ng kanilang barko. Nako. Kasabay nito, binawi ng US ang 60-day waiver sa oil sanctions nito sa Iran na nakapaloob sa nilagdaang Memorandum of Understanding ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Ibig sabihin, hindi na muling makapagbebenta ng krudo ang Iran. Sagot naman ni Iran, Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi, ang pagbawi ng US sa waiver ay ipaglabag sa Article 10 at ang pag-atake ay hindi pagsunod sa Articles 1 at 2 ng nilagdaang MOU. Tiniyak nito ang aksyon ng Amerika ay may kaukulang ganti. Nagbabala rin si Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na tapos na ang pambubuli ng Amerika. Inisa-isa nito ang paglabag ng US sa MOU na aniya ay wala ng patutunguhan. Kaya wala talaga mga sangkay, hindi matatapos ang digmaan na to. Kasi tingnan nyo mga sangkay nangyayari. Nagsisisihan po sila. Which is mga sangkay, kung titingnan din po natin ang Bible prophecy, no? Talagang ang Iran, kung matitigil ang digmaan na ito, kaagad, mga sangkay, papaano tutungo ang Iran sa isang malaking pag-atake laban po sa Israel na nakasulat po sa Bible, no? Sa Gog and Magog battle at Battle of Armageddon. So, ngayon mga sangkay, nakikita po natin yung nangyayari na mukhang wala pong kahihinatnan itong peace deal na ginagawa ng US. Kasi may purpose talaga yung Iran, mga sangkay, kung bakit nanggugulo sila sa Middle East. Sila ang magdadala kung bakit itong Israel na natutulog at bulag magpahanggang ngayon dahil sa pagsalakay na gagawin nila in the future, ayon po sa Bible, ang Israel ay makakakilala kay Jesus. Makikilala nila na ito pala yung tunay na Messiah. Sila pala yung dahilan kung bakit napako. Makikilala po nila sa Battle of Armageddon, kung saan ang Israel mga sangkay pinapalibutan ng maraming mga sundalo, no? Kasama na po dyan yung Iran, or tinatawag po yun sa Bible na Persia. So, ito po ay
Nakakalungkot man mga sangka itong nangyayari ngayon sa ating mundo, pero tayo mga Kristiyano, kumapit lamang po tayo, no? At nakikita po natin that Jesus is coming soon. So, pag-igihan po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon at pagtibayin ang ating pananampalataya at naway mas malalim ang relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.